Now I would like to welcome also the Office of the Vice President, headed by the Vice President herself, Honorable Vice President Sara Duterte. It is my duty to present the body's consideration the budget of the Office of the Vice President. With that, I'm ready to begin with any manifestation or questions. Thank you. Mr. President, Senator Ronald De La Rosa is seeking the floor. I move that he be recognized. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President, Majority Leader. Mr. President, I would like to move for the approval of the OBP budget. I second the motion. Is there any objection? There being none, the motion is hereby approved. President, I seek a 1-minute suspension. Session is suspended. All right. Congratulations po sa ating mga senador at sa kay BP Sara sapagkat ito po inaprobahan na ng Senado itong budget ng OBP na nagkakahalaga ng 2 billion peso. Wow, galing ano? Ay sana ganyan, no? Ay within 5 minutes approve ka agad. Kaya alam po ninyo tayo bilang mamamayan na nag-observe, pag nakita natin na itong ating mga senador, ating mga mambabatas at ating Vice President nagbibiso-biso, nagkakamayan, nagkukintuhan, sa ating pong bilang mamamayan, tayo po natutuwa sapagkat ibig lang po sabihin yan, nagkakaisa po sila para sa paglilingkod sa tao. Ibig po sabihin yan itong ating senador, ating senado, mga senador, nagkakaisa po sila para sa pagtulong sa pamamagitan ng Office of the Vice President. Diba? Kaya tayo po bilang mamamayan na nag-observe, tayo po nagagalak. Kaya po atin po sila kinocongratulate, di ba? Ganun dapat. Kabaliktaran po yan, Yan po ay kabaliktaran dito sa mga congressman sapagkat sa Senado, kung maganda, nakangiti itong ating mga senador at BP Sara, kabaliktaran po yan sa kabaliktaran po yan sa kamara sapagkat pagdating sa kamara, ito na. Bangayan sila. World War. Sabi. Palibasa kasi itong Senado wala silang ambition politika. Kung mayroon man, hindi po nila dinadaan sa pamumulitika, paggigipit sa pamamagitan ng budget para sa taong bayan. Dito po sa kamara, iba sobra po. Matindi po sa kamara sapagkat namumulitika sila, ginigipit nila ang Office of the Vice President dahil sa ambisyon nitong si Martin Romualdez sa 2028. Ito, pinupolitika nila ang pondo ng OBP dahil gusto ng kung mga congressman, sila lang ang makilala ng taong bayan. Ginigipit nila ang pondo para sa OBP na pagkaliit-liit na nga lang. Hindi naman lahat ng tao sa buong Pilipinas na bibigyan ng tulong mula sa DSWD. Hindi lahat. Siyempre, yung mga tao, mga kababayan natin na mas malapit doon sa opisina, yung satellite office ng OBP, mas madali po sa kanila maka-access, makakahingi ng tulong pag halimbawa emergency, medical. Malapit lang. Kung malapit lang ang opisina ng pangalawang Pangulo, di madali po sa ating mga kababayan para makahingi ng tulong. Diba? Yan po ang hindi iniisip ng mga congressman Alam niyo po mga kababayan, ganito po yan. Hindi po ibig sabihin na inapprove na ng Senado itong budget request ng OBP na nagkakahalaga ng 2 billion para sa taong 2025. Hindi po ibig sabihin na yan po ay makakarating na sa
Office of the Vice President na buo 2 billion dahil yan po ay dadaan pa sa BICAM at dyan po sa BICAM dyan po nagkakaroon ng hokus-pokus o dagdag bawas. Okay? Babawasan yung ayaw nila sa yung budget ng isang like for example, Office of the Vice President, ayaw nila. Bawasan nila yan. At dagdagan naman nila yung ahensya na gusto nilang dagdagan. Okay? Ibig sabihin, yung singit-singit. Kung wala mang bawas, magsisingit sila ng pondo. Katulad nung nangyari, yung sinabi ni BP Sara noong nakaraan, yung ibinulgar niya, sabi niya, noong nakaraan taon, meron di umanong siningit na pondo doon sa pondo ng DepEd worth 5 billion yata yung siningit eh. And then meron daw di umano isang congressman na kinukuha itong 5 billion. Okay? Ngayon, ang pinagtataka ko kasi pagka pasa dyan sa BICAM, galing sa BICAM, itatransfer yan, isasubmit niyan sa Office of the President. At ang Presidente, ang gagawin niya, i-review na yan. I-check niya kung tama po itong mga budget na request ng bawat departamento, bawat ahensya ng gobyerno. Okay? I-check ng Presidente yan. At dyan sa Office of the President, kapag mayroon sa nakita na hindi ka nais-nais, like for example, yung singit-singit, pwede niyang ibito yan. Pero dito sa pagkakataon na to kay Marcos, yung mga nakaraang budget na balitaan natin tulad sa DSWD, itong Comelec, hindi naman nila request pero nagkaroon ng dagdag, nagkaroon ng mga siningit na pondo. Hindi naman na-request ng Comelec, hindi rin request ng DSWD, pero nagkaroon po ng additional na pondo doon sa kanilang mga ahensya. Kaya nagtataka tayo, bakit nakalusot yan sa Presidente? Okay? Nung si dating Pangulong Duterte po ang Presidente, may ganyan din ang ginawa ni Pangulong Duterte, binito. Yung mga siningit na pondo, binito niya. Ganyan po. Pero kay Pangulong Marcos, nakalusot. Dalawa ang ibig sabihin yan. Kasi nire-review ng Pangulo yan. Dalawa lang ibig sabihin, kung hindi niya pinalusot, hindi niya nireview yung libro galing sa BICAM. Nakalusot eh. So, alin din ang sa palagay nyo mga kababayan, ang nangyayari, hindi pinalusot o hindi nireview, basta lang pinirmahan. Ganoon yan. Hindi ibig sabihin sigurado na approve na ng Senado ay makakarating na sa OBP na buo. Tandaan, sabi nga ni BP Sara, itong BICAM, makapangyarihan yan eh. Pwede nilang, pwede sila mag-align ng mga pondo kung saan nila gusto. Okay? Ayan po yan. Hindi sure. Bagamat tayo ay natutuwa dahil nakita natin itong samahan ng Senado at ang ni BP Sara, tayo natutuwa. Pero hindi pa po tayo nakakasigurado na yan ay makarating sa OVP. Kaya abangan natin yan. Pagdating ng 2025, pag na-aprobahan na ng Pangulo ang 2025 budget, doon natin malalaman kung nakalusot itong 2 billion budget ng OBP na inaprobahan ng Senado. Kaya abangan nyo mga kababayan. Abangan nyo yan. Ang ating pakiusap, ang ating pakiusap na sana dito sa mga congressman, kung kayo mamumulitika, daanan nyo po sa ibang paraan, huwag sa pundo. Huwag yung gipitin ng pundo ng sangay ng gobyerno tulad ng OBP. Dahil yan pa ginagamit din naman sa paglilingkod serbisyo publiko. Hindi porket may question kayo, ibawasan nyo na ang pondo ng Office of the Vice President.
Pangit po yan, hindi po maganda yung ganyan ha. Hindi po magandang ganyang klaseng gawain ng ating mga lingkod bayan ha. Kaya tuloy, ang nangyayari sa atin ano? Ang nangyayari sa bansa, hati-hati. Gulo. O sino ang kawawa? Bansa. Bakit? Sa away politika, sa kaguluhan dahil sa politika, itong ating mga kababayan nag-aaway-away. Nag-aaway-away. Sa palagay nyo ba yan ay walang epekto sa ating bansa, lalo na sa ating mga foreign investor? May epekto po yan. Yung pagiging unstable ng bansa, politika, dyan yung serbisyo ng gobyerno, palpak, okay, mataas na kuryente, unstable na presyo ng mga bilihin. May epekto po yan sa ating ekonomiya, lalo na sa mga investor. Tapos meron pang sigalot dyan sa West Philippines Pinabaha pa tayo. Hindi pa maayos ang ating mga kalsada papunta sa mga kanayonan kung saan ang ating mga mamamayan, mga magsasaka hindi walang access para sa magandang kalsada. Di ba? Yan dapat ang pukusan ng ating mga politiko, ating mga leader, hindi yung ang layo-layo pa ng 2028. Ito na sila. Politika na kanilang inaatupag. Pagkaganyan po, wag nating iboto itong mga namumulitika. Yung naging sanhin ng gulo ng bansa. Wag nating iboto mga kababayan. Ako nakikiusap sa inyo. Ito mga maiingay. Ito mga maiingay. Tingnan ninyo. Kung sila ba ay may nagawa doon sa kanilang mga baluarte. Pag wala, wag niyo iboto. Dahil ang kanilang puhunan, bunga nga lang. Ibig sabihin yan, sila maingay. Maingay sila. Pero ang kanilang lugar, walang development. Ibig sabihin yan, puhunan nila, bunga nga. Ginagamit nila itong issue para magpasikat. Pero pag tayo matalino, may tingnan natin sa kanilang trabaho. O ganun. Ang ganun po, suriin natin kung sino yung mga maasahan, yung nagtatrabaho ng tama. Kasi sayang naman kung maghahalal tayo ng mga walang kwenta, yung mga bulok na politiko. Sayang po ang ating pinapasahod sa kanila. Meron nga dyan congressman party list. Dalawa pa yung kanilang kinatawan. Wala silang nagawang batas. Sa loob ng halos 3 taon, wala silang nagawang batas. Edi sayang po ang ating pinapasweldo sa kanila. Dalawa sila, dalawang kinatawan ng isang party list. 0. Ngayon, sila po itong maingay. Maingay sila pagdating sa batikos, kung ano-ano. Yung mahalaga na kailangan ng taong bayan sa kanila ang gumawa ng batas. Wala. Di ba? 0. Banggitin ko na, sasabihin ko na ang totoo kung sino, para alam nyo kung sino itong party list na ito na mismo sila inamin nila na wala po sila nagawang batas o naipasang batas. Yung One Rider Party List. Yung kanilang isang pinatawan dyan si Rhodes, Attorney Rhodes Gutierrez, napakaingay. Member ng Young Guns o Young Guns. Napakaingay po dyan. Pero wala po silang nagawang batas. Abogado yun magaling na sa dada. Yan ba bibigyan nyo pa ng pagkakataon? Wag na. Sayang ang sweldo. Bigay natin doon sa iba, karapat dapat na bigyan ng pwesto. Ako nga dito nga ako mahanga dito sa party list ng Duterte Youth. Yung babae si Cardima. Yung kamakailan nagsalita doon sa Quadcom.
Ha? Nagsalita doon. Talagang yung sinabi niya, kahit na siya ay baguhan, bata, siyempre medyo nervyoso, takot. Nagsalita doon. Yung sinabi niya, makatotohanan. Bakit nga naman, sabi niya, yung mga kasamahan niya, yung mga pinag-uusapan lang ay tungkol sa JK, biktima ng war on drugs. Ha? Bakit kanya ito biktima ng mga NPA, sabi niya. Hindi pinag-usapan dyan. Yung biktima nito mga addict, yung mga nire-rape, ninanakawan, pinapatay ng mga kriminal, bakit hindi pinag-uusapan dyan? Ito mga NPA, sabi niya. Hindi pinag-uusapan. Katulad niya, no? Kamakailan, meron 2 pulis na namatay doon sa Mindanao dahil sa bypass operation, war on drugs. Patay ang pulis, 2. Okay? Ngayon, itong 2 pulis, bata pa, merong naiwan 2 anak. Nakakalungkot sapagkat sa murang edad, namatay yung pulis. May naiwang anak. Yan ba? Ang tanong natin ngayon, ano ang masasabi ng mga congressman? Ano ang masasabi ng human rights? Yan ba ay itong mga makabayan black, yung mga ingay diyan sa kamera. Ano masasabi nyo? Mas mahalaga ba ang buhay ng kriminal? Tulad yan, yung mga nagtitinda ng drugs, buhay. Yung pulis, patay. Yan ba ay okay lang sa inyo? Na malagasan ang pulis? Pero kailangan dapat buhay ang kriminal. Sa palagay ko, okay sa inyo yan, no? Kasi tingin ko mukhang masaya kayo kasi nabawasan ang pulis. Para doon sa naiwan ng 2 pulis. Sila ba hindi nasasaktan na mawala ng haligi ng tahanan? Sila ba ay walang karapatan ang tao? Ang bira ito. Ayan po. Ang masasabi ko, itong congresswoman na babae, bata pa, after nung siya magsalita, siya po ay pinagtulungan. Pinahiya doon sa Quadcom at sinabi yan na ignorant daw, ignorant. Pero ang sinabi niya, totoo, makatotohanan. Siya pa ngayon ang sinabi, ignorant. Diba? Tapos nanghihingi ng respeto ito mga kasama niya doon. Respeto. Respeto daw sa proseso. Ganon? Respeto sa proseso? Kayo ba? Respeto nyo ba kapwa-tao nyo? Yung mga tulad niyan, yung mga nalagasan? Yung nagsalita dyan na si Cardiman, nirespeto nyo ba? Siya po ay nagsalita base sa kanyang paniniwala, sa kanyang pakiramdam. Pero anong ginawa nyo? Binastos nyo tapos sasabihin nyo, respeto. Kung hindi pa kayo tinamaan ng magaling kunwari pa kayo, sinungaling kayo. Diba? Ayan po yan ang sinasabi natin, mga congressman. Kaya, para sa akin, gusto kong i-congratulate ang Senado. Sana, tularan kayo ng mga congressman. Ganun dapat. Kaya maraming salamat sa OBP at sa mga senador. Congratulations. Okay? Ganun dapat. Ito alam po ninyo nung November 14, mayroon po tayong EPIC Summit sa Peru. Kung saan ay mga delegado na pumupunta dyan, yung mga Prime Minister, President, iba dyan, maatin, mga ambassador, mga representative ng bansa. Kung wala ang Vice President, wala ang Presidente, wala ang Prime Minister, nagpapadala po sila ng mga kinatawan
sa summit. Sa pagkakataon na to po, wala ang Pilipinas. Hindi po umatin ang ating Pangulong Marcos sa APEC Summit na ginanap sa Peru. Bakit? Bakit kaya mahalaga yun Mahalaga yun. Anong dahilan? Bakit hindi umatin ang Pangulong Marcos? Kamakailan nga nung bagong pasok ng bagong taon kabi-kabila ang pag-a-upload ng ating Pangulo. Pupunta sa iba, pupunta pa kung saan nakakarating. Itong APEC na kung saan meron sana sa pagkakataon para makausap ang mga iba't ibang negosyante, hindi siya pumunta. Sa bagay, kung siguro dahil nga ng mga nakaraang pag-a-abroad ng ating Pangulo wala sa nakuwang foreign investor, siguro sa ngayon baka nawawalan na siya ng pag-asa na makakuha ng investor. Kaya o nga naman, kung wala ka nga naman nakuwang investor, huwag ka nang umalis. Sayang ang gastos mo milyon-milyon ang gastos sa pag-a-abroad siguro tama lang. Ngayon, alam niyo mga kababayan, itong pagkapanalo ni Trump, sa palagay niyo ba, ito ba ay may epekto sa ating bansa? Lalo na dito sa mga agreement na pinasok ng Biden at Marcos administration. Sa palagay niyo ba, mga kababayan, may epekto? Ako, sa palagay ko, meron. Una dyan, na sa tingin ko may maapektuhan ay itong EDCA. Sapagkat sa panahon po ni Pangulong Marcos, ni Biden, dumami ang EDCA site. Ilan na ba? Siyam? Yung EDCA site sa panahon ni Marcos. At sinasabi nila, yan naman daw ay kailangan, malaking tulong kapag may mga sakuna. Kailang, kabi-kabila po ang sakuna, parang wala tayong nakitang tulong mula sa Amerikano. Parang wala. Pinagmamalaki ng ating Pangulo yan noong mga nakaraan bakit parang walang tulong mula sa Amerikano? Kahit na nga sa equipment nila, wala. Yung gamit sa yung rescue. Wala tayong nakitang gamit mula sa Amerikano na ginamit para sa rescue. Wala. Maski itong mga sundalo na lamang ng mga Amerikano, wala tayong nakitang nag-rescue na mga sundalong kano. Wala. Kaya sa tingin ko, naisahan dito ang Pangulong Marcos. Naisahan. Kumbaga, nabudol. Kung siya yung nabudol ng Pilipino, siya naman nabudol ng Amerikano. Pinagmamalaki na yan diba? Pinagmamalaki na yan. Noong nakaraan. Ito pa sa tingin ko, pwedeng pagpasok ng Trump administration, pwedeng maapektuhan dyan, pwedeng mabawasan o madadagan. Pero para sa akin, sa palagay ko, pagpasok ng Trump administration, mababawasan itong EDCA. Ganun yan. Ganun ang aking pakiramdam. Magkakaroon po ng epekto yan. Dahil itong si Trump, para malaman ninyo mga kababayan, itong si Trump, bagamat siya ay anti-China, pero ayaw po niya ng armed conflict. Ayaw ni Trump ang armed conflict. Saan gusto ni Trump labanan na China? Sa ekonomiya. Sa ekonomiya na gusto ni Trump ang pilayin ang ekonomiya ng China sa pamamagitan ng itong mga produkto ng China na papasok sa US ay tataasan ang taripa. Pagka ganon, magmamahal ang produkto ng China sa Amerika.
Pag mahal, siyempre babagal ngayon yan. Babagal ang sales, bababa ang sales. Ganun po ibig sabihin yan. Tandaan ninyo, basta pag made in China, mahina klase. Mahina na nga ang klase, mahal pa. Expected natin, babagal yan pagdating sa merkado. Ganyan, ha? Ito pa, gusto ni Trump, lahat ng mga American company, gusto ni Trump, bumalik sa kanilang bansa para ang trabaho, ang makinabang ay mga lokal. Yung kanilang mamamayan. Yan po ang madalas sinasabi ni Trump sa kanyang mga kampanya during campaign. Meron po siya ino-offer ng mga incentives para dito sa mga kumpanya na pag-aari ng mga Amerikano. Okay? Ganyan po. Pag ganyan po ang sistema ng labanan, labanan pagdating sa trade war, tawag doon trade war, para sa akin pananaw, safe po dyan ang Pilipinas. Dahil sila lang dalawa ang naglalaban sa pamamagitan ng trade war nila. Safe po dyan ang Pilipinas. Okay? Hindi katulad ng, halimbawa, naglaban, nagkaroon ng labanan, giyera. Ang kawawa tayo. Diba? Tayo ang kawawa. Kung halimbawa, naglaban sila dyan sa West Philippines, gutom na nga tayo pag nagkaroon pa ng giyera, di lalo tayo magugutom. Diba? Kung trade war, sila lang. Diba? Yan po, ganyan kasi palibasa si Trump kasi negosyante, kaya otak negosyante. Alam niya kung paano lumpuhin ang ekonomiya ng China. Di ba? Ganyan po ito pa. Isa mga nakikita ko na pwedeng maapektuhan ito mga kasunduan tulad ng sinasabi nila na yung mga Afghan national. Diba napabalita dati na itong mga Afghan national papapasokin dito sa Pilipinas sa pakiusap ng US. At na pabalita, nabasa ko sa dyaryo na pumayag ang Pangulong Marcos. Di ba nga, binatikos dati ni Amy Marcos yan at ni BP Sara. Tutol sila sa pagpasok ng mga Afghan national sa Pilipinas. Nagtataka naman ako Pagkalaki-laki ng teritoryo ng Amerika, sa Alaska, sa Guam, sa Hawaii, ba't di nila doon dalhin yung mga Afghan national? Bakit gusto nila sa Pilipinas? Sana pagdating ng uupo na si Trump, mabago sana yan. Huwag sana matuloy. Okay? Ito pa foreign policy. Basta yan ang nakikita ko. Maapektuhan dyan. Yung relationship ni Marcos, di ba close si PBBM at si Biden, close sila kasi nga yung kanilang policy halos may magkaparehas, nagkakasundo sila pagdating sa foreign policy. Pero dahil si Trump ang nanalo dito nakaraang eleksyon at si Trump, yan po ay barkada ni dating Pangulong Duterte. Kaya sa tingin ko itong relationship ni Pangulong Marcos maapektuhan yan. Di ba nga nung pumunta rito si Trump sa Pilipinas, pinuri niya itong war on drugs ng dating Pangulo. Di ba? Pinuri ni Trump yun Natatandaan niyo ba mga kababayan? Pinuri ni Trump yun. Pero, kabaliktaran naman nung Pangulo ng Amerika, ng US, ay si Obama. Mamaya, papakita ko sa video kung paano binakbakan ni Pangulong Duterte itong si Obama. At siya naman puri pagdating kay Trump. Di ba? Politika yan politika yan. Ang politika ng Amerika, ng US at ng Pilipinas may epekto rin yan sa isa't isa. Katulad niyan, itong si Trump nanalo.
pambato ng, Republican. At si Trump, in-endorse na dating Pangulong Duterte. At sa palagay ko, ang mga DDS na mga PhilAm ay sinuportahan itong si Trump. At nung nanalo si Trump, ang mga DDS po ay nagbunye. Masayang masaya. Kasama ako dyan, siyempre, di ba? Kasama ako dyan. Kasama ako dyan. Aaminin ko, ako masaya. Nung nanalo si Trump. Pero, sigurado yung mga umiiyak naman, ito mga dilawan, pinglawan, loyalista, sapagkat yung foreign policy ni Marcos ay naka-align po yan, naka-inline po yan sa foreign policy ng ni Biden. Na ano bang partido ni Biden? Democrat. Democrat. Ganun po yan. Kaya, sa tingin ko, makaapekto yan sa relationship sa foreign policy ni Pangulong Marcos. Ito pa, sinasabi nila na ito daw, o di umano, ito si Pangulong Marcos ay mayroong kasunduan sa Amerika tungkol dun sa kaso. Napabalita yan eh. Mayroong kaso si Pangulong Marcos na, ano ba yun, tungkol yata sa ill-gotten wealth. Hindi ko lang alam, hindi detalye, hindi ko masyadong alam, no? Napabalita po yan na sinasabi nila na kaya daw itong si Marcos nag-iba ng foreign policy. Dati kasi nung tumatakbo yan at nung bago siyang nanalo sa pagka-presidente, ang foreign policy ni Marcos nung araw katulad ng dating Pangulong Duterte na friends to all, enemy no one. Ibig sabihin, wala po silang kinakambihang bansa. Nagulat tayo na ito si Pangulong Marcos nung pumunta ng Amerika, biglang nagbago ang kanyang foreign policy at naging pro-US na po siya. At ang China, tinalikuran niya. Kaya nga nangyari, yung mga proyekto ng China sa Pilipinas, nung panahon ni PRD, na pupunduhan sana ng China, ang nangyari, hindi na natuloy. Hindi na tinuloy ng China, gawa ng umasim na. Ang relationship ng China sa Pilipinas, gawa ng sa foreign policy ni Pangulong Marcos. Kaya nga itong proyekto sana ng Mindanao Railway, na pupunduhan sana ng China, wala na, hindi na natuloy. Kasi nga dahil sa pangit, maasim na foreign policy ni Pangulong Marcos sa China. Ngayon, nabalitaan natin na ito palang Mindanao Railway, zero budget sa ngayon. Zero budget. Itong parating na 2025 o year 2025, wala pong budget na nakalaan para sa Mindanao Railway. Samantala pagkalaki-laki ng budget na lumalabas sa Kaban ng Bayan, pinamimigay ni Speaker Romualdez. Ibig sabihin yung project is on hold, depende sa availability ng funds. Am I correct? The project will be put on hold until the availability of funds. Am I correct? That is correct, Mr. President, that according to DOTR, additional preparatory works, no, prior to the loan agreement, if ever it pushes through, are not being done because of the lack of funding. In this case, for 2025, Your Honor, Mr. President, yung kanila pong 5.4 billion, yung sa NEP po is zero. So talagang on hold po ito. So paano yun kung wala nang mga funds na darating? So anong magiging nung structure na yun? Magiging white elephant? Kung wala na halimbawa ng pondo dumating, what will happen to the structure that has been started? Your Honor, Mr. President, that is why one of the reasons that the DOTR is appealing for funds so that the project management office, for example, of the Mindanao Railway system,
would continue. Kasi po sa ngayon, if I may give it the figures, yung pong 2021 right of way ang na-release po for Mindanao Railway is 325.7 million. For anong 2020, 545.6 million that will be used to acquire land that will be used for the right of way of the Mindanao Railway. Ito po yung Tagum to Digos. So may I know what projects are still on hold, if I may? How many projects are still on hold? With the indulgence of the minority leader. That was my next question. Your Honor, mostly the railway projects. No? Ito pong Mindanao Railway System, and we can already also consider South Long Haul. Although may funding siya ng konti noong 2024, kung hindi rin po mapupondo to, it will be on hold also. Ito yung South Long Haul, ito po yung Bicol line, no? From Metro Manila going to So how many Bicol. projects all in all, Mr. Sponsor? Total na. Priority na priority. Apat po, Your Honor, Mr. President. Sa tatlong railway, Mindanao Railway, South Long Haul, ito po yung Bicol, and MRT4, ito po yung MRT going to Rizal, no? Ito po yung papuntan Rizal, Taytay Rizal, and isama na rin po yung New Dumaguete Airport Project, no? Which received zero Are allocation. these foreign funded projects? Yes, Your Honor, Mr. President. So kung hindi nagbigay, ang hinihintay natin pondo galing sa labas, so the project will not push through. Tapos yung proyekto na para sana sa pangkalahatan na taga Mindanao, mapapakinabangan ng taga Mindanao, wala ang pundo ang gobyerno. Naghanap pa daw. Kung sino pwedeng mga dayuhan na pwedeng gustong mag-invest. Magbigay ng pondo para sa Mindanao Railway. Di ba sayang? Kung walang, halimbawa, walang gustong magpondo dyan ng mga foreign investor, di wala. Sira. Kawawa naman ang taga Mindanao. Di ba? Kawawa naman. Kasi nga, ang proyekto ng gobyerno, nakapokus lang sa Metro Manila, sa Luzon. Ganun lang eh. Sa mga probinsya, wala. Mindanao, wala pa eh. Sa Cebu, mayroon. Magagandang proyekto. Sa Davao, mayroon. Magagandang proyekto. Sa ibang lugar, mayroon. Ito sana sa Mindanao, napakagandang proyekto. Yung railway na yon, nakatingga. Dahil sa pangit na foreign policy. Di ba? Hindi pa maganda. Pangit yung ganong foreign policy na may pinipili ka kung sino lang gusto mo. Pag ganyan po, epektado po dyan ng mga investor. Hindi ka makakuha ng foreign investor niya pag ganyan. Di ba? Ito, kamakailan. Kahapon yata, isang araw. Itong LRT Cavite extension binuksan na yung phase 1. Nandoon yung ating Pangulong Marcos bilang bida at ang kanyang DOTR Secretary si Bautista. Nandoon. Ngayon, kita nyo naman, binibida ni Pangulong Marcos ang kanyang tatay na dahil sa kanyang tatay, nasimulan yung LRT1 mula Monumento to Baclaran. Hindi naman yung issue eh. Ang issue, yung nagpagawa ng karugtong. Di ba dapat ang nabanggit doon, dapat si Pangulong Duterte. Pero doon sa video, ang nakamukha ay si the late President Ferdinand Marcos Sr. Gano'n. Galing, galing. Maganda politika. Pero alam niyo, sa totoo lang, sa totoo lang, ito lang masabi ko dyan. Ang nakikinabang sa proyekto ng dating Pangulo, si Marcos, siya ang nagmana. Dahil, katulad ng war on drugs, sana, kung tinuloy-tuloy yun, maganda sana yan, Kaya lang,
Dahil takot siya sa CSR, takot siya sa taga-ICC, hindi niya sinunod ang war on drugs ng dating Pangulo. Kung sinunod niya sana, tinuloy-tuloy niya, tuloy-tuloy na rin sana ang ganda ng resulta. Sana, tuloy-tuloy na natin sana ang kapayapaan sa bansa. Pinagmayabang nila noong nakaraan ng PNP na mas mababa daw ang krimen sa panahon nila ngayon. Hindi nila iniisip na ang iyan ay epekto na ng programa ng dating Pangulong Duterte na war on drugs. Siyempre carry over na yan di ba? Dahil noong panahon ni Pangulong Duterte, mahigpit ang polis, ang kapulisan sa peace and order, carry over na yan. Pero sigurado yan pagdating ng patapos na ang termino ni Pangulong Marcos, 5 years, 6 years, yan na. Dadami na uli ang krimen sa bansa dahil unti-unti na nagsisipagbalikan. Ngayon lang nagsisipagbalikan ng mga kriminal Tulad din nangyari sa Mindanao. Dalang pulis tumba dahil sa mga drug pusher. Di ba? Ngayon, itong mga proyekto ng dating Pangulong Duterte ang nakakinabang ngayon, nagmana ngayon si Pangulong Marcos. Makita nyo sa panahon ni Pangulong Marcos, wala po siyang nasimula na bagong proyekto. Lahat yan, yung mga patapos na, yung mga proyekto ng dating Pangulo, ang bida-bida sa Pangulong Marcos. Galing, di ba? Lahat yan. Ito kasing si Pangulong Marcos, ang kanyang gobyerno nakatotok lamang sa paimigay ng ayuda. Yun po, kanila pinagmalaki. Masasabi natin na ang ayuda po ay masasabi natin na wala nang balik sa ekonomiya ng bansa yan Pag yan pondo nilabas mo, pinamigay mo sa tao, wala na po yung balik sa ekonomiya ng bansa. Hindi katulad ng ang pagpondo, hindi ka ng trabaho, gastusan mo, ponduhan mo. Halimbawa, infrastructure, ponduhan mo, di ang tao magkaroon ng trabaho. Okay? Ang ekonomiya, yung ninabas mo ang pera ng gobyerno, pabalik din sa ekonomiya. Pagka pinamigay mo sa tao, baka ang mangyayari dyan, ipangsugal lang Kung hindi pangsugal, pandrugs. Nakakalungkot po pagka ganun, di ba? Siyempre, tinanggap mo na hindi mo pinagpaguran, posible din na hindi mo papahalagahan. Ganun po yan Pag hindi mo pinagpaguran, hindi mo maisip na pahalagahan. Di ba? Tinanggap na libre mula sa gobyerno, siguro, hindi yan, tungit, sugal, sabong, kung ano-ano sugal, inom. Ganun siya. Di ba? Itong ating gobyerno hindi nag-isip porket ito tulong sa tao. Ito naman mga tao, wow, ang bait ni speaker. Ang bait ni Pangulong Marcos. Pero sa totoo lang, yan po ay panandalian lamang na tulong. Diba? Kung nag-iisip kayo, dapat alam nyo ang magiging resulta, magiging epekto niyan sa bansa.